Ang papaksain natin, may kinalaman sa Juan 1:1,14. Habang nagpe-premise ako, handaan nyo na yung inyong mga recorder dyan. Ang totoo, Brad Bruno, nag-record na sila ganina eh. Mga pangalawang record na to. Oo. No. Ang papaksain natin may kinalaman sa Logos. Sa Juan 1:1,14. Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Ngayon, meron kasi silang ginagamit ngayon na batayan eh. No? Kapatid na Ilipin, mailalagay mo ba ako sa ano? Opo, lagay para natin. maipakita ko ito. Paano ba yun? Nakalimutan ko na. Kaya i-alahanin ko ulit. Palakihan. Yun. Ayan. Ayan. May ginagamit silang batayan ngayon eh. Ito ayun ikalagay natin dito. Saan ba maliwanag? Ayan. Basahin mo nga ito, kapatid na Ilipin. Opo. Logos, Greek word, reason or plan. In ancient Greek philosophy and early Christian theology, the divine reason implicit in the cosmos, ordering it and giving it form and meaning. Ayan Yan ang isa ngayon sa ipinakikita nilang kanilang pinanghahawakan ngayon para sabihin na ang Panginoong Hesukristo ang wika plano o nasa isip pa lang, hindi pa ang wika nag-e-exist, no? Yan ang papaksain natin ngayon. Simulan natin ngayon, kapatid na Ilipin, naglalaro ka ba ng basketball? Opo. Sa basketball, ang dalawang naglalaban team, meron silang bawat isa sa kanila may laro nila. Halimbawa, yung team number 1, ang laro niya defensive. Ang team number 2, ang laro nila offensive. Kapag ikaw naglaro ka sa laro ng team number 1 which is defensive, mas nakalalamang matalo ka. Kasi laro nila ang nilalaro mo, doon sila mahusay eh. In like manners, kung ang laro mo naman is offensive, tapos doon sila lumaro sa opensa, matatalo naman yung defensive player. Kasi ang nilaro nila, yung laro ng kalaban. Doon mahusay ang kalaban eh. So, parang kakainin lang sila nung kalaban, dahil lumaro ka sa laro nila. Pero dito, sa paksa natin, lalaroan natin yung laro nila. At pagkatapos, maglalaro tayo sa kung ano yung laro natin. No? So, una, maglaro muna tayo sa laro nila. No? Ano ba ang laro nila? Di yung referensya. Papakita ko uli yung referensya nilang ginagamit, Ayan. Basahin mo uli dito, kapatid na Ilipin, yung kanilang referensyang ginagamit. Ayan. Opo, basahin po natin. Ayan. Sige. Sa Britannica, Logos,
Greek word reason or plan. In ancient Greek philosophy and early Christian theology, the divine reason implicit in the cosmos, ordering it and giving it form and meaning. Oh, ayan. Diyan sa supplied meaning diyan, ano, logos, yung logos ang Greek. No? Tapos ang unang supplied meaning ay word. 'Di ba? Pero dinugtungan pa nung isa pang meaning, reason. Tapos dinugtungan pa ng isang meaning, plan. Pero kung mapapansin mo doon sa definition, in ancient Greek philosophy and early Christian theology, the divine reason, no? Implying doon sa word o doon sa logos, the divine reason, hindi plan ang ginamit. Napansin mo yan? Opo. Reason ang ginamit, hindi plan. No? Reason ang ginamit, hindi plan. Alam mo kung bakit? Bakit po, bro? Kasi, yung isang supplied meaning na ibinibigay ng mga dictionary sa logos, ang isa sa ibinibigay ay reason. No? Pakita tayo ng isang ano, eto, pakita natin yan. Ayan, pakibasa mo kapatid na Ilipin. Kung hindi mo yan, sige, maliwanag yung lines. Ayan. Pwede mo hawakan, bro? Lapit mo na konti. Pahiga ba? Maliwanag yung lines, ano? Pahiga. Ayan. Kung hindi mo makita, ako Word. babasa, no? Slant mas... Logo, ayan, logos. Literally, logos did mean word. It could also mean utterance, speech, logic, or reason, to name but a few. So, kung mapapansin mo, walang plan, ano? Walang plan. Wala. No? Ulitin natin para makita, no? Literally, logos did mean word. It could also mean utterance, speech, logic, or reason. Ayun, nandun yung reason. Pero nakita mo, walang kasamang plan. Wala po. Di ba? So, ibig sabihin, sa mga unang nagkakandak ng mga dictionary, hindi acknowledge ang plan sa logos. No? Ngayon, bakit? Bakit hindi ina-acknowledge? Kasi, hindi naman nga ganun talaga ka-constructive ang meaning ng logos ay ilagay mo sa plan. Ngayon, bakit nagkaroon nun? Ngayon, ito ang isang ipapapansin natin. Tingnan niyo ha. Itong binasa nating meaning ng logos na kung saan walang nakalagay na plan. Pansinin mo, kapatid na Ilipin. Okay, kailan yan? Opo. December 27, 1996. 29. Yaan, 29. supplied meaning ng dictionary dated 29, 1996. So, ibig sabihin, matagal nang umiiral iyang meaning na yan na nahandyan, pero walang plan. Bakit? Ano punto ko?
O, pansinin naman natin yung kinuha nila ngayon. O, yung word na logos, nakita mo ngayon may inilagay ng plan. Kailan lumitaw yon? O, pansinin mo kung kailan lumitaw. O, ayan, lakihan natin, o. O, kailan lumitaw? Sabi na bro eh. Sila lang naglagay niyan eh. Sariwa-sariwa pa, oh. Kailan lumitaw? Oo, sila lang naglagay. January 16, 2024. No? Isang linggo lang. Isang linggo lang. Na-edit. Ah, Uso pala yung edit talaga. No? Na-edit oh, ayan, ano? Ngayon, hindi naman ganon. Huwag naman natin silang paratangan na sila nag-ano yan. Huwag naman ganon. Masyado namang, di ba marahas na paratang yan. Oo, wag ganun. Hindi. Kaso problema, Oo, nasabi wag ganun. nasabi na natin. Huwag ganon. Ay, ngayon, tingnan mo ha. That was posted. Alam mo, minsan, ang isang statement, mas nauuna ang posted kaysa doon sa ano eh. May mga ganong klaseng ano, kapatid na Elipin, kapatid na Sentinel. Merong mga punto sometimes na nauuna mong i-post pero yung full acknowledgement noong statement tsaka lang kinikilala. No? Parang nagbukas ka ng restaurant, merong soft opening kaysa doon sa grand opening eh. Ngayon, ito kumbaga, nag-post siya ng parang soft opening para ipakita. Pero, later on, in-acknowledge na yan na ang dictionary. Kung mapapansin natin, ang pinagkuhanan nila dyan ay, ayan o, ang pinagkuhanan nila ng kanilang meaning ay Britannica.com. No? So, puntahan natin yung Britannica.com. No? O, ayan. O, yan ang Britannica.com. Pagka kinilik mo yung Britannica.com, yan ang lalabas. O, nakalagay Britannica. Tapos, logos. Ayun yung meaning, yung binasa natin, no, na nakapost. Ayun, no. Logos, Greek word, reason, or plan. O, di, so, pares sa pinakita natin, ano, yan na yan yun, ano. Ngayon, kailan yan in-acknowledge? Tingnan mo, ha. Ayun, no? Kita mo? 25 lang. Last updated January 25, 2004. Nung isang linggo lang. Nung isang linggo lang. Ka-update lang. Alam mo ba kung sino nag-update? Sino bro, sino? O, tingnan natin kung sino nag-update. Ayan. Tingnan lang natin. Ayan. Oo, tingnan natin ha. Tignan lang natin ha. Eto yun, ayan, Britannica.com. Yan yun, i-scroll down mo lang. I-scroll down mo lang. No, sinong nag-update doon sa dulo? Tignan mo lang, Aldrin ha, wag mong babasahin. Tignan mo lang. Huwag mo lang babasahin, tingnan mo lang kung sino yung nag-update. Ayan. Ayun This article was most recently revised and updated by Ayun. Si Wag mo Brian. lang basahin. Ayan. Baka yan yung real name bro, no? Baka yan yung real name bro. Tingin mo. Ano yan? Pilipino ba yan? O English American? Ano ba yan? Hindi, baka yan yung real name bro. Nung So, kabila. ibig sabihin, no? Nagkaroon lang ng batayan yung nagsasabing si Cristi Plano pa lang, nagkaroon lang ng batayan sa referensya nung nakaraang linggo lang. No? Sino ba yung Yun nga rin bro, hula ako eh. Sabi ko, wala naman ako ginagamit na ganyan yung ministro nila noon eh. Ba't ako ngayon nagkaroon? Ang kanilang hindi ba yan? Hindi nga. Britannica editor.
Editor. Senior Editor at Encyclopedia Britannica. His subject areas includes philosophy, law, social science, politics, political theory, and religion. Diyan sumalig ng aral ang nagsasabing si Kristo'y plano. No? Bukang bumaklas na sa kanilang sugo. No? Dito na. Kasi yung sugo nila walang nailabas na plano eh. No? Kaya tuwan-tuwa sila nung nakaraang linggo may lumabas na ganon. Na plano. Akala nila meron na silang matibay na sasandigan. Oo. Ngayon, gaya nung ating sinabi kapatid na Ayun, waiting lang po tayo, no? Medyo, nag-brown out lang po. Andiyan pa ba kayo? Gising pa ba kayo, mga kapatid? Buhay pa ba? Ayan. Hindi gising pa. Abangan nyo yung harana portion, ha? Bago tayo magtapos. Harana. Pero pa naman tayong mga ilang minuto. Ay, kapatid na Elipin, ang tanong ko sa'yo. Ano ang nauuna? Plano o katuparan? Plano po. Plano. Hindi naman po pwede na una mong ginawa yung lamesa tsaka mo sasabihin, plano kong gumawa ng lamesa. Illogical yun. Di ba? Mauuna ang plano bago yung katuparan. So, ibig sabihin, anong punto? Kung si Kristo plano, edi existed na si Kristo bago pa ipanganak ni Maria. Kasi mauuna ang plano. Tama po. Kung may plano na pala noon pa ang Diyos, na ang katuparan ng plano, paglitaw ng Kristo sa pamamagitan ni Maria, di lumalabas talaga na existed na ang plano noon pa. Ay, hindi kukuha mo yung puntong lohika, kapatid na Elipin? Opo. Kasi hindi naman po pwede na naunang ipanganak ni Maria yung bata, tsaka lang nagplano. Para sabihin mo na siya'y umira lang ng ipanganak ni Maria. Kung ang stand mo naman, plano, di nauna yung plano bago yung pagkapanganak ni Maria, di that is also tantamount to say na existed na ang plano bago pa yung katuparan ng pinaplano. So therefore, nahandoon na yung plano. Di ba? Tama. Andun na yung plano. Nauna na. Hindi mo naman po pwede sabihin nandun na yung plano tapos wala pa. Nandun na nga eh. Oo, nandun na. Noong ipanganak ni Maria yung bata, ano yun? Plano o katuparan? Katuparan. Katuparan yun eh. Kung ang stand mo, katuplano, yung logos, hindi yun plano yung na kay Maria. Katuparan yun. Mas unang nag-exist ang plano kaysa sa katuparan. Therefore, kung si Kristo ay plano, existed na si Kristo. Dahil walang maisa sa katuparan kung wala munang plano.
Naintindihan niyo yun? Oo, tama, tama. Kaya Kaya, kaya kung sa pansamantala for the sake of argument, kukunin natin nakahulugan sa logos plano, still sa laro nila napapatunayan pa din natin na si Kristo may pre-existence na bago pa ipanganak ni Maria. Ayon sa laro na nila, ayon sa laro nila. Kasi you cannot do anything na uunahin mo yung paggawa bago ka magplano. 'Di ba? Inuuna ang plano. Basa tayo kapatid na ilipin ng isang talata sa Biblia. Kung ang sino man sa inyo magtatayo ng bahay. Sa 14. Diba? Yeah. Sige, kapatid na ilipin, Lucas. ikaw na mag dito sa una para may talata. Ikaw na dito sa harap. Okay po. Ito po, sa Lucas 14:28. Ayan. Sabi dyan, malabo ano? Sapagkat alin nga sa inyo, kung ibig magtayo ng isang muog, ay hindi mo na uupo at tatayahin ang halagang magugugol kung mayroong maipagtatapos. Oh, hindi ba yan plano, kapatid na ilipin? Plano po yan. Oh, bago mo itayo yung muog, may nauuna. Alin yung plano? Hindi yung nagtayo ka ng muog nang walang plano tsaka mo pagpaplanuhan. Walang ganon. Nag-e-exist una ang plano bago yung pagsasakatuparan. 'Di ba? Mm-hmm. Kaya kung si Kristo plano, that denotes na existence no talaga siya. No? Pero yon ayon sa laro nila. For the sake of argument, tinatanggap natin for the sake of argument na meaning ng logos ay plano. No? So much for that. No? Lumaro lang tayo sa laro nila, pero pinatutunayan natin na kahit sa laro nila, sila mahihirapang manalo. Ngayon, Talo pa rin. mas mahalaga kasi ang mas marami nating matalakay ay yung may kinalaman sa Biblia na kung saan yon ang laro natin, kapatid na ilipin. No? Ngayon, dito tayo sa laro natin ayon sa Biblia. No? Ang ating re-resolbahin kung bakit hindi pwede napakahuluganan yung logos na yun ay plano. No? Yung logos, pakakahulugan mo, direkta, plano. Yung logos, pakakahulugan mo, plano. Ano yun? Hindi po pwede. Masisira ang mga lohika sa Biblia pagka pinakahulugan mo na yung logos direkto ay plano. No? Start na tayo sa laro natin ayon sa Biblia. Basahin natin ang 1:1 hanggang 3 muna ng Juan. Opo, basahin po natin sa Juan. Ganito po ang ating mababasa. 1:1. Ito muna tayo. Ayan. Nang pasimula, siya ang berbo. At ang berbo ay sumasa Diyos. At ang berbo ay Diyos. Tuloy hanggang 3. Ito rin ang pasimula ay sumasa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. At alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Ayan ano? Kapatid na Sentinel, pansinin mo to ha.
Nang pasimula, siya ang berbo. Yeah. Siya. So meron ng pagkakakilanlan eh, no? Yung word na siya, hindi ba panghalipanao yun? Ibig sabihin may tinutukoy na person doon. Tukoy. Opo. Nang pasimula, siya ang berbo, yung salita o yung logos. No? Siya ang salita. Ngayon, yun bang salita? Lahat ba ng salita, kapatid na Elipin, kapatid na Sentinel, ay reason? Kasi ang isang supplied meaning ng dictionary ay reason. Lahat ba ng salita puro reason? Hindi po eh. Hindi. Oh. Lahat ba naman ng salita puro plano? Hindi rin po. Hindi rin. Hindi rin. Bakit? Nang pasimula, siya ang salita. Ibig sabihin, yung salita may person yun. At doon sa salita, doon nakapaloob ang plano at ang reason. Kaya, existing na yung salita, existing na yung siya ang salita, in existence na yon. Anong katunayang in existence na yon? Kaya nga nagkaroon ng plano eh. Alam mo kung ano ang plano? Basahin natin yung plano sa 3. Dito pa rin po sa Juan. Oh, hindi tayo aalis dyan. Kasi yan ang paksa natin eh. 1, 3. 3. Oh. Ayun. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Oh, hindi ba kapatid na Ilipin, kapatid na Sentinel, may plano dyan? Ano ang plano? Ano ang plano? Ang plano, lahat ng bagay gagawin sa pamamagitan niya. Yun ang plano. Yung pala plano eh. Hindi pala siya. Di ba? So, ibig sabihin, kaya nagkaroon ng plano kasi may salita na. Kasi yung salita, doon nakapaloob ang plano. Tama. Kaya hindi ka magkakaroon ng plano kung hindi mo na existing ang salita. Si Kristo ang salita. Hindi magagawa ang lahat ng bagay kung wala siya. Have you noticed that? Kung wala siya. Siya. Ginamit pa rin siya. Oo, Kung wala siya. Hindi naman sinabing hindi Person. magagawa ang lahat ng bagay kung wala siya sa isip ng Diyos. Wala nun. That is a definite pronoun eh. Siya. Ang plano, sa pamamagitan niya, gagawin ang lahat ng mga bagay. No? Alinman sa lahat ng mga bagay na ginawa o alinman sa lahat ng plano, hindi magkakaroon ng katuparan kung wala siya. Di existed na yung salita. Paanong existence? May person. Hindi nasa isip pa lang. Diba? Kasi plano. hindi siya ang plano, kundi nasa kanya yung plano kasi siya yung salita. At yung salita in existence na, kaya nga nagkaroon ng plano. No? At ang katunayan na yan ay existing na, hindi yan nasa isip. No? Magpakita tayo ng isa pang plano. Basahin natin ang Hebreo 10:5. Hebreo 10:5. Ganito po ang ating mababasa. 10:5. Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan ay sinasabi, hain at handog
ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Oh, ayan na naman kapatid na Sentinel ang isang plano. Ano yung plano? Naghanda ng isang katawan na gagamitin pagpasok noong Logos. Oh, yan. Na yung plano na yan, babalik tayo sa 1:3. Hindi magagawa ang alinman kung wala siya. So, hindi matutupad yung paghahanda ng katawan para sa kanya kung wala siya. Kaya nga may naihandang katawan kasi nahandoon na siya. Existed na yung Logos. Kaya, nung sabihin ng Logos, isang katawan ang inihanda mo sa akin, yun ang plano eh. Papasok ang Logos sa sanlibutan, ipinaghanda ng isang katawan. Yun ang plano, ipaghahanda siya ng isang katawan. Pagpasok ng Logos, anong katunayan na nagkaroon ng katuparan yung plano na yon? Basa tayo, 1:14 ng 1:14. At nagkatawang tao ang berbo. O yun, at nagkatawang tao ang Logos. Bakit? Kasi may plano na ipinaghanda siya ng isang katawan. Hindi magkakatawang tao ang Logos kung wala siya. Hindi magkakaroon ng katuparan yung at nagkatawang tao ang Logos. No, hindi po pwede. Bakit? Kasi hindi mangyayari ang lahat ng bagay kung wala siya. No? Kaya yung plano hindi yun umira lang pag hindi yun nasa isip lang ng Diyos. Yung Logos, hindi ang meaning ng Logos ay plano. Ang meaning ng Logos, kapatid na Elipin, kapatid na Sentinel, Brad Aldrin, ang meaning ng Logos is word. Yun. Ang meaning ng Logos ay word o salita. Hindi po pwedeng pakahuluganan mo na yung Logos ay reason dahil hindi naman lahat ng salita puro reason. Mas lalo namang hindi mo po pwedeng pakahulugan na ang Logos ay plano, hindi naman kasi lahat ng salita ng Diyos ay puro plano. Ang tamang kahulugan ng Logos ay salita. At doon sa salita, doon nakapaloob lahat ng plano, reason, utterance, decree, judgment, etc. At lahat ng mga bagay na yon, yung reason, yung judgment, utterance, plan, lahat yon wala kung hindi nag-e-exist ang salita. Kaya nagkaroon ng decree, may nag-exist. Kaya nagkaroon ng plano, may nag-exist. Kaya merong reason kasi may nag-exist na salita. At yung salita, may person yun. Nang pasimula, siya ang salita. At ang katunayang, merong person yung salita at nagkatawang tao ang salita. Ako mo yun, kapatid na Sentinel, kapatid na may napansin Elipin. ako, bro, no? Bro, may singit lang ako, bro, no? Diyan sa 14, at nagkatawang tao ang salita, bago mangyari yung pagkakatawan, doon pa sa 1:4, sinasabi na doon na nasa kanya ang buhay. So, ginamit yung nasa kanya, person na naman yun, meron sang kalagayan. Sabi doon, nasa kanya ang buhay, doon sa 1:4. So, bago siya nagkatawan, so, meron na siyang person sa 4. Kasi nga, nasa kanya yung buhay. Oo. Kasi, At sa 11, hindi naman sasabihin nasa kanya kung ang tinutukoy pala ang Diyos. Dapat, ang nilagay, nasa Diyos ang buhay. Kung ang tinutukoy ay ang Diyos Ama.
Oo. 'Di ba? Pero kaya dito sinasabi na nasa kanya ang buhay pertaining doon sa verbo, doon sa logos. Na yun kasi may person kaya nasa kanya. Paano makahahandle ng buhay yung isang nasa isip pa lang kung walang in existence? It cannot handle life kung walang existence. Kaya nasa kanya ang buhay because sa kanya nilikha ang lahat ng bagay. Itataas mo lang uli sa tres. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. Alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. O, nasa kanya ang buhay. O kaya tayo may buhay kasi una na siyang nag-exist sa atin. Dahil wala tayo kung hindi naman siya nag-exist. Di ba, kapatid na Sentinel, no? Kapatid na... Ginamit niya bro yung mga salitang siya, nasa kanya, at hindi ginawa kung wala siya. Talagang makikita mo dyan sa pamamagitan niya. Nandiyan din. Meron na talagang kalagayan yung salitang siya, niya, at nasa kanya. Yan, tinutuko dyan, may person na talaga yung logos na yan. Bago nagtatawag tao. Kasi diyan mo makikita yung diyan mo makikita kapatid na Sentinel ang separation ng salita sa plano. No? Nang pasimula, siya ang salita, siya ang verbo, siya ang logos. Kaya sinabing nang pasimula, siya ang salita kasi nga may kasunod na idideklara alin yung plano. Opo. At ang plano, Nagkaroon ng plano. oo, Yan sa kanya. at ang plano, sa pamamagitan niya gagawin ang lahat ng mga bagay. No? Kaya, existing muna ang salita, kaya nga nang pasimula, siya ang salita siya ang logos Ipinakilala na nag-e-exist Para maintindihan natin na kung hindi existed ang salita, walang magawa na magagawa. Kasi, ang lahat ng alinman sa lahat ng hindi ginawa, ay hindi ginawa kung wala siya. Kaya nang pasimula, siya ang salita in existence. Tsaka umiiral na rin bro, bro, malagdag ako sa may Apocalypse 3:14. Maganda sana kung palagay. Ano talata bro? 14? 3:14 po ng Apocalypse. 3:14. Apocalypse 3:14. Yan, malino, malapot mo. 3:14. Ayan, at sa anghel ng iglesia sa Laodicea ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng siya nawa, Kaya si Kristo hindi nila kasi saksi siya Kaya ando na talaga siya. nandun na. Oo. Habang ginagawa, nandun ka. Kasi kung nahuli ka, paano ka naging saksi kung doon ka lang umiral kay Maria? Matagal na naglalaro, tapos wala ka doon. Paano ka naging saksi? Kasi nandun ka talaga. Saksi nga Ngayon, basahin natin uli para patunayan yung pre-existence ng Panginoong Hesukristo. Babalikan natin 1:14 ng Juan. 1:14. 1:14. Yun. At nagkatawang tao ang berbo at tumahan sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kalwalhatian gaya ng sabugtong ng Ama na pospos ng biyaya at katotohanan. Wag mo nga alisin kapatid na kapatid. I-highlights mo nga yan, pindutin mo nga yan para ma-highlights yan. Ayan.
At nagkatawang tao ang berbo. Yung logos, nagkatawang tao. Tumahan sa gitna natin. Sino ang tumahan? Kapatid na Elipin. Yung berbo po. Yung berbo na nagkatawang tao. Mm. Tumahan sa gitna natin. Pero, kung mapapansin mo, no? Ang nakangkasunod, open and close parenthesis. No? At ang sabi, at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sabugtong ng Ama. Tanong kapatid na Elipin, sino yung bugtong ng Ama? Yun po yung anak. Yun yung anak. Yun yung bugtong ng Ama. Yun ba yung taong ipinanganak ni Maria? Hindi po. Kung yan nasa isip pa lang, paanong nilang nakita yung kaluwalhatian gaya ng sabugtong ng Ama kung wala pa yun? Tama. Pwede ka. Yung salitang gaya. Diba? Nauna yun eh. At kung umiral lang si Kristo, si Kristo sa pagkapanganak ni Maria, wala dapat paggagayahan. Kasi yan ang umpisa yung kay Maria eh. Pero bakit may pinaggagayahan gaya ng sabugtong ng Ama? Ano yun? Diba? Kaya mo sinasabing may pinaggagayahan gaya ng sabugtong ng Ama, meron kasing unang nag-i-exist na doon ka kumukuha ng comparison. May pre-existence na na pagagayahan. Alin yung binibigyan nila ng comparison? Basahin ulit natin, 1:14. Diba? At nagkatawang tao ang berbo at tumahan sa gitna natin. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. At nagkatawang tao ang berbo. Tumahan sa gitna natin. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Alin yung kanyang tinutukoy doon? Nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Alin ang tinutukoy ni Juan doon? Yung kanyang kaluwalhatian, nakita namin. Yun po ba yung sa laman? Yung nakita nila? Yun ang nakita nila, yung laman eh. Ang katunayan nga yung laman, ikinumpir nga nila doon sa kaluwalhatian gaya ng sabugtong ng Ama. Di magkaiba nga talaga yan. Isang ginayahan, isang nakita. Hindi naman kasi nila pwedeng makita yung bugtong ng Ama dahil tao sila, espiritu yun sa kalagayan. Kaya ang nakita nila, yung pagkakatawang tao, noong logos, yung berbo. Yung katawang taong ipinanganak ni Maria na ginamit doong logos ng berbo, yun ang nakita nila at tumahan sa gitna nila. Na nakita nila ang kaluwalhatian noong katawang tao na yon. Kaluwalhatian gaya ng sabugtong ng Ama. Alin ba yung kaluwalhatian na nakita ng mga apostol? Sa katawang tao ng Panginoong Jesucristo na yung kaluwalhatian na yon, kagaya ng sabugtong ng Ama. Colosas 2:16. 2:6. Teka, mali ako. Dos baby. Oo ba? 2:9? Labo ng camera ko. Colosas 2:9. 2:9 po. Ayan. Sapagkat sa kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman.
O at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sabog. Alin ba yung nakita nila na kaluwalhatian na kagaya sa bugtong ng Ama? Di yung nahayag sa pamamagitan ng katawan. Sa kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagkadiyos sa kahayagan ayon sa laman. Di yung pagkadiyos ang nakita ng mga apostol. Hugas ka ng kamay mo at paa mo. Kaya nga kumbinsido si Juan ito ang tunay na Diyos Bakit? Yung pagka-Diyos ng berbo ng bugtong ng Ama, nahayag yon doon sa lamang katawang ginamit ng Panginoong Hesukristo. No? Kaya, doon sa sinasabi na nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhatiang gaya ng sabugtong ng Ama. Ama. John is speaking of two entity. Isang pinagagayahan at isang ginagaya. Ang pinagagayahan ay yung Bugtong Ama. ng Ama. Iya yung nakahayag nila na tawa tao no berbo yung laman nahayag na sa kanila. Robotic po yung sound. Lumabo po yung sound nyo, bro. Hindi na po maintindihan. Sa air. Narinig nyo pa siya, mga kapatid? Hindi bro, napuputol si Bradan. Putol no? Oo. Sumasabotahe yung, yung linya. Ayan, ang ganda pa naman ng ipanaliliwanag, ganito tayo dito, mga kapatid, mga kababayan. Talagang biblical lang ang mga pinag-uusapan natin. Talagang may batayan at nakasulat talaga. Ayan, andyan yung talata. Hindi natin kailangan gumamit ng ipinagbabawal na teknik. Kagaya ng iba. Ayan. Pasensya na, ang hina ng internet ko. Pamahina pa nagpuputol-putol. Sige, nasaan na tayo? Doon po sa yung may pinagayahan. Kaya, paano mo naman kapatid na ilipin igagaya ang isang entity doon sa hindi naman nag-e-exist pa? Opo. Nonsense yun. Di ba? Nonsense yun. Kaya mo nga na igagaya na iyahalin tulad yung isa kasi merong isang entity na in existence na rin. No? Nakita namin ang wika ang kanyang kaluwalhatian. Tumutukoy doon sa katawang taong ipinanganak ni Maria. Yung kaluwalhatian na yun, gaya ng sabugtong ng Ama. So, merong comparison. Diyan lang. Tapos na boxing. Kapatid na ilipin, Makikita mo na yung in existence. Bakit? Kasi kung umiral lang, pagkapanganak ni Maria, dapat walang paggagayahan. At kung yung ipinanganak ni Maria, yun na ang bugtong ng Ama, diyan sa lalabas, parang hilo si Juan na sino yung bugtong ng Ama, yun nga yung ipinanganak ni Maria. Kung gano'n na magiging lohika, Pero si Juan ang nagsasabi na merong bugtong ang Ama na yun nagmanifest doon sa katawang taong ipinanganak ni Maria. Therefore, biblical logic teaches us that Christ really exists in eternity prior to all that has been made. No?
Nang pasimula, siya ang salita. At como siya ang salita, kaya nagkaroon ng mga plano. Hindi siya ang plano, kundi nasa kanya ang plano. No, hindi si Kristo ang plano, kundi nasa kanya ang mga plano. Kung wala ang Kristo, walang plano na mangyayari. Maliwanag. Ay, siguro. Hindi natin kailangan. Oo, siguro yung iba reserve natin. Kasi Opo, syempre maganda yung meron silang babalikan. Oo. Kapatid na Bruno, may iisipin. Tama-tama, baka may nagre-record sa labas, no? Sabi ni Ams, kasi ang ibinigay natin, kapatid Sige na po, sige. Elipin, ang ibinigay natin, stand natin, affirmative. No? Ngayon, sa susunod, ang ilalatag naman natin ay yung ating rebuttal. Babasahin natin lahat ng ginagamit nilang talata para patunayan na si Kristo ay plano. Gaya nung nasa Pedro 1.20 yata yun. Tapos yung nasa Efeso 3.10 yata yun. Lahat yan, babasahin natin, patutunayan natin. Walang binabanggit na si Kristo'y plano sa mga talatang ginagamit nila. Patunayan natin yan. Pero pansamantala, Na-debug na bro. hanggang, Yung oo, Kapanapanabik ang mga susunod na tagpo, kapatid na Sentinel, at abangan nyo yan, mga kababayan. Samantala, Yung may harana ba tayo yung dyan? 20 nila, nasa 11 lang eh. Hindi pa sa 11. Opo, titignan natin yan sa mga susunod na pagkakataon, ano? At kayo ang makikinabang dyan, mga kababayan. May harana ba tayo dyan, Brad Sentinel, o bawal maingay dyan? Siguro sa sunod na lang kasi Sige, sunod na lang. naputol yung broadcast. Nga pala, naputol. Ayan, so abangan nyo po, mga kapatid, ano? Sa susunod, maaring bukas, basta meron pa tayong buhay at kalakasan. So, pansamantala, hanggang dito muna tayo dahil kailangan po nating magpahinga. Umpisahan natin kay kapatid na Mel. Baka meron kang gusto mong sabihin, bro? Mga huling pananalita. Maalam, imbitasyon. Ayan, okay po. Punta na tayo kay Brad Aldrin. Brad Aldrin, may sasabihin ka? Nakatulog ka na ba dyan? Kapatid na Brad Aldrin, sige po. Meron kang imbitasyon, baka may mensahe ka sa kanila. Ayun. Natawa na lang. Ayun, si kapatid na Sentinel, bro, imbitahan mo sila sa iyong YouTube channel. Opo, ganun po mga kababayan, ano, yung pangangatwiran. Nakikita nyo, ang aming topic na discuss nasa talata. Hindi po yung mga buhay ng kung sino. Hindi ang aming pinag-usapan sinusunod. Si talata. So, salamat sa mga nakasubscribe dito sa YouTube channel, ano, sa mga nag-comment. So, abangan nyo yung part 2 ng aming talakayan. Salamat sa Diyos. Maraming salamat sa Diyos, ano, doon sa mga masusugid nating followers at viewers. Samantala, kapatid na Bruno, baka meron po kayong mensahe. Bakit naman nasama yung buhay ng kung sino-sino? Ganun sa kabila. Hindi makausad eh. Hindi binabanatan eh. Yan. Kailangan pang, yun yung tinatawag na ipinagbabawal na technique, Brad Sentinel. Sige po, Brad. Ayan po. Muli po, magandang gabi sa lahat. Umaga na. Salamat po sa inyong pagtitiyaga. Alam mo, kapatid na Sentinel, kapatid na Elipin, kapatid na Aldrin, kapatid na Mel. Para sa mas lalo pang para sa mas lalo pang excitement ng ating mga tagapakinig na magsumubaybay sa atin, pahintulot lang, magkwento lang ako ng konti, Sige po. Kasi isang pagkakataon na umakyat ako sa platform nung George. Si George, umakyat ako doon.
At tempo naman na umakyat din si Painkila. At nagkausap kami doon, no? Palitan ng katuwiran. Siguro inabot kami ng mga 2-3 oras na nagpapalitan kami ng ano roon. No? Ngayon, ano ang punto ko, bakit ko sinasabi? For your para maging para masabik kayo na abangan nyo kami sa tuwing kami maglalatag. Kasi kapatid na Aldrin, kapatid na Elipin, may mga punto de vista na tinalakay kami na masasabi ko na sabihin kong tutol si Painkila sa mga ilang punto, no? Halimbawa, tutol pala si Painkila na ang mga hayop nagpupuri sa Diyos. Para sa kanya, hindi nagpupuri ang mga hayop sa Diyos. Ano? Pangalawa, tutol pala si Painkila na yung 4 na hangin sa Apokalipsis 7:1-3 alipin ng Diyos. Tutol din siya ron. Bakit ko sinasabi ito? Para abangan ninyo kasi itatakil ko yan dito rin sa platform na ito sa mga susunod na araw. Para maano kayo mga kababayan, subaybayan ninyo kami, makapakinig kayo ng mga katuwiran habang nagpapaanto kayo o gusto nyo lang malibang. Ayan ito naman sinasabi ko hayag kaya kahit naman makarating ito kahit nasa kinauukulan ano naman ito. Ayan, kasama yan sa i-discuss natin kapatid na Elipin, Patutunayan natin na ang mga hayop nagpupuri sa Diyos yan. Alipin din ng Diyos yan. Patutunayan din natin 4 na hangin, 4 na anghel na sinisigawan ng umaakit sa sikatan ng araw alipin ng Diyos. Tutol kasi si si Painkila ron no? At isa pang i-discuss natin, no? Patutunayan natin na hindi po pwede na ang tao maging anghel. Kasi ginamit ni Painkila yung Mateo 12:7 doon sa salin ng ibang salin na ang nakalagay, sinusugo ko ang wika ang aking anghel sa unahan mo, which is pertaining to Juan Bautista. Kaya ang kanilang stand si Juan Bautista ay anghel. Patutunayan din natin mali yun sa diwa ng Biblia. Ayan. Kaya aabangan nyo yan mga kasama para nasa ganun meron kayong mga points to consider na pwede ninyong matutunan sa aming platform. Yun lang, mga salamat kapatid na Elipin. Magandang gabi po sa lahat. Bro Aldrin, yung awit pala, yung buhaya. Pupuli sa Diyos. Di ba hayop yun? Kasi kapatid na Elipin, sabi ni ni Painkila, yun kabang mga uwak. Nagpupuri ba yun sa Diyos? That denotes na talagang tutol siya. No? Kasi di mo sasabihin yun kung naniniwala ka na nagpupuri rin ng Diyos. Sige, so much for that, kapatid na Elipin. Salamat sa Diyos. Opo, tayo rin pala topic doon sa kabila, at hindi natin kailangan gumamit ng ipinagbabawal na technique, May nakita ba kayong naglalabas ng picture o ano? So, pabayaan na lang natin sila doon, Masaya sila sa ginagawa nila. Tayo naman po, masaya sa pag-uusap-usap na may kinalaman sa katwiran ng Diyos. At pansamantala po tayo magpapaalam. At wag po ninyong kakalimutang isama kami sa mga kapatid doon sa inyong mga pananalangin. Hanggang dito, maraming salamat sa Diyos at magandang gabi sa inyong lahat. Good morning.
Bye-bye. Pangarap sa